Nakita ko napakaswerte ng ating Presidente Bongbong Marcos. Siya ang pinakamaswerteng presidente ng Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi nang naging presidente siya, nalinis na ni Pangulong Duterte ang gobyerno. Natanggal niya na yung mga drug lord, natanggal niya na yung mga addict, Hello, magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. So, gusto ko po magbigay ng mga reaction po sa mga nangyari po sa ating gobyerno ngayon sa Pilipinas. Ang dami na po kasing mga nangyayari ngayon na hindi ko maintindihan bakit nakagaganyan. Yung mga dati pong mga magkakasama, dati po magkakakampi, ngayon po ay nagkahiwa-hiwalay na at may kanya-kanya na po mga dahilan kung bakit ay hindi na sila sumasama po sa ating pamahalaan. Gobyerno po ni BBM. So, ngayon po guys, gusto ko na lang pong balikan po yung mga nangyayari dati. Meron pong sinabi dati ang si Pangulong Duterte na si Bongbong Marcos ay hindi pwede maging presidente ng Pilipinas dahil po weak leader siya. So, ibig sabihin mahinang Pangulo si BBM. Ako medyo naniniwala na sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na si BBM ay isang mahinang klaseng Pangulo. Dahil sa nangyayari ngayon na nagkakawatak-watak na po ang ating mga supporter niya dahil hindi na po naging masaya dahil sa mga decision po na nangyayari, ay nagkakaroon po ng mga sama ng loob. Hindi ako, nagkataka ko bakit nagkakaganyan. Sinasabi naman na kanyang asawa na wala siyang hilig sa politics. At sinabi niya doon dati sa interview na hindi siya kayang bayaran para pumasok sa politika. Teaching will be good. I'm a lawyer, but to enter government, no way. They can't afford me, no, bro. And I'll fire all of them. So. Pero ang nangyayari ngayon ay halos parang siya na ang nagmamaniobra doon sa pagiging sa kanyang asawa kung ano yung mga gagawin. Sa pag-appoint ng mga tao, sinasabi niya na wala siyang pakialam doon, wala siyang alam doon sa mga appointment ng Pangulo. Pero minsan din doon sa yung sinabi dati nung nandoon siya sa garden ng Malacanang, doon sa labas po ng Malacanang, kasama pa niya yung isang PSG na sinasabi niya na kung sino man yung gumagamit sa pangalan ko para i-appoint ng Pangulo, ay sasabihin daw niya, pag nalaman niya na huwag siyang i-appoint. That had nothing to do with appointments. I leave that up to my husband. And if I find out that somebody's using my name, I shall tell my husband not to appoint you, okay? So, ibig sabihin, meron siya talagang sinasabi, meron siyang power sa kanyang Pangulo na pwede sabihin niya Pangulo na huwag i-appoint yung tao kung ayaw niya. So, dito pa lang, pagpapakita na to, nakikialam talaga unang ginang sa mga decision po ng kanyang asawa. Meron dating isang interview din na sinabi din dati meron dati nagtanong na isang reporter kay Pangulong Bongbong Marcos kung sinabi kong yung ang asawa ba niya ay nakikialam sa mga appointment ng gobyerno doon sa mga kabinete. Sinabi rin ng Pangulo na hindi daw nakikialam. Do you consult her in difficult decisions? Not political. Not political decision. Legal. Oh yeah, legal, I will ask her. My question, Mr. President, is how involved is the First Lady in your decisions with regard to appointments and in your governance in general? Zero. She really has no input on that. The First Lady helps me in terms of the organization because she's actually very, very good at that. So, pero yung sagot ng Pangulo ay ang tagal bago po siya nakasagot, nag-isip muna siya. So, ako guys, na-inobserban ko lang yung mga nangyayari sa ating gobyerno. Wala pa ako sa Pilipinas, pero nakikita ko sa mga video po sa YouTube, sa mga balita, na
nagkakaroon po ngayon ng mga division po sa mga dati pong mga kasamaan po, dating kasamaan po ng ating Pangulo, ay nagkakaroon po ngayon ng division dahil sa may kanya-kanya po silang mga, hindi ko alam kung mga sariling pang-interest lang o hindi ko alam. Kahit mismo yung kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos ay mayroon ding sinasabi sa kanyang kapatid na ipapagdasal, na pinagdadasal niya na para buksan ang mga mata para sa at huwag sayangin yung binigay na pagkakataon na niluklok siya bilang Pangulo at pakinggan niya yung taong bayan. At sinabi pa niya na ilayo sa mga demonyo na nakapaligid sa Malacanang ang kanyang kapatid. Haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. So dito pa lang, alam na rin ng Senator Amy na meron talagang hindi nangyayari po sa palasyo po, sa pamumuno po ng kanyang kapatid. At sinabi pa niya na ilayo sa mga sakim sa kapangyarihan ang kanyang kapatid. At sinabi din niya na protektahan ang pangalawang Pangulo na si BP Inday Sara. Protektahan nawa ninyo ang ating Vice-Presidente. Ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin. So alam niya nangyayari, si Senator Amy sa nangyayari ngayon sa ating gobyerno na hindi na maayos yung pagpapatakbo dahil sa marami na nakikialam. At kumbaga nasasapawan na po ang ating Pangulo. Nagpapasapaw na po siya sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Hindi na po siya nakakapagbigay ng sarili niyang desisyon dahil nakikinig na lang siya doon sa mga tao na nakapaligid sa kanya. Una na siyempre doon ang asawa niya na si First Lady Lisa Marcos. So dito pa lang, makikita natin ang kahinaan ng isang Pangulo. Kasi kung Pangulo, dapat ang Pangulo ay mayroong strong personality. Dapat hindi ka nasapawan ng kahit sino. Gaya ni Pangulong Duterte noon, hindi siya nasapawan ng kahit sino kung anong gusto niya, yun ang ginagawa niya para sa bayan at kumakabuti sa taong bayan. Pero ito ngayon si Senator Bongbong Marcos, ang pagkakaiba dahil bawat siguro galaw niya ay mga nakapaligid muna sa kanya ang kanyang tinatanong kung tama ba. Yan ang nangyayari ngayon, dahil sa weak nga ang kanyang personality, ay nasapawan siya ng mga tao nakapaligid sa kanya hanggang sa nagkawatak-watak na, hanggang sa marami ng mga dati mga supporter na naalis na dahil sa hindi nabigyan din ng pagkakataon na makatulong dahil hindi gusto ng kanyang kung sino man yung bumulong sa kanya. Sabihin na lang natin yung kanyang asawa. Dahil totoo naman talaga, kita naman talaga na nakikialam talaga si First Lady para sa mga decision niya. Yun yung nakakalungkot. Hindi naman siya ang binuto, ang First Lady, pero ang laki po ng kapangyarihan niya. Ang laki po na overpower po niya ang Pangulo po sa mga decision po na nangyayari. So, hindi ko sinasabi na ang Pangulo ay under desire, pero sa mga nakikita po natin, parang gano'n na nga. Kaya ang hirap po ngayon ng ng bansa natin dahil weak po ang ating Pangulo. Meron din akong narinig pala na sinasabi din ni Baste Duterte na Mr. President, kung wala kang pagmamahal sa Pilipinas, mag-resign ka na lang. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Diba? Napaka-powerful na sinabi ni Mayor Duterte doon sa kay Pangulong Bongbong Marcos. At napaka-powerful po yung sinabi po ni Amy Marcos sa kanyang kapatid na buksan mo ang mga mata mo dahil hindi mo na alam yung mga nakapaligid sa iyo, hindi mo na nakikita yung mga hinaing ng taong bayan dahil nakikinig ka na lang doon sa mga taong, mga demonyo sa inyo nakapaligid sa iyo, mga demonyo sa palasyo na nakapaligid sa iyo. Diba? Napakalungkot ang nangyayari ngayon.
Ako naniniwala na si PBBM ay mayroong pagmamahal sa bayan. Ang problema lang talaga, na-overpower po siya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Na-overpower po. Tingin ko po, lamya po ng pagkatapo ng ating presidente. Sobrang bait niya na kaya nagiging malamya po yung nagiging decision niya. Nakakalungkot dahil binuto siya ng taong bayan para sana magkaroon ng pag-asa ang bansa natin. Kaso lang, nagkataon lang na talagang sobrang bait lang ng ating Pangulo kaya na-overpower siya ng mga tao nakapaligid sa kanya. So, ganun pa man, ipagdasal na lang po natin ang ating Pangulo, ang ating bansa na maging maayos ang lahat. Kasi sa nangyayari ngayon, tingnan mo, nagrally sila. Nagrally yung mga pro Bongbong Marcos sa Luneta. At meron ding rally yung mga ayaw sa kanya. Bakit kailangan mag-rally? Bakit kailangan mag-rally yung mga pro-government? Para ano yung gusto nilang palabasin? Wala mang kailangan patunayan kasi nga marami pa rin mga suporte ang BBM. Kaya nga lang nabawasan na po. Marami na pong nabawas sa kanila dahil nga po hindi na satisfied doon sa mga performance po na ginawa ng ating Pangulo. At sa kabila nagrally din po. At para din po doon para makita po ng ating Pangulo yung mga pagkukulang niya. Kaso po, sana nga makita po ng Pangulo natin yung pagkukulang niya sa kanya pamumuno po sa ating gobyerno. Kasi nagiging weak leader po siya sa nangyayari po dahil na-overpower po talaga siya. Saka, alam nyo, ang nakita ko, napakaswerte ng ating Presidente Bongbong Marcos. Siya ang pinakamaswerteng presidente ng Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi nang naging presidente siya, nalinis na ni Pangulong Duterte ang gobyerno. Natanggal niya na yung mga drug lord, natanggal niya na yung mga addict, nalinis niya na lahat yung iniwan dati Pangulong Aquino dati na mga tanimbala, yung mga military na na dawit sa mga drugs, di ba? Nalinis na ng ating Pangulong Duterte. Ang dami ng project noon ng ating Pangulo. Ang dami ng mga ginawa mga projects, yung mga tulay, yung mga kalsada. Ang dami ng ginawa dati yung mga boil dati ng ating Pangulong Duterte. Ang dami nang nagawa. Nabawasan yung krimen, tumaas yung ating ekonomiya ng Pilipinas dahil nawala ang corruption. Napakaswerte ng ating Pangulong Bongbong Marcos nang siyang pumalit. Kasi nalinis niya na lahat. Isipin ninyo kung nauna si PBBM na Pangulo, kay Pangulong Duterte, ano kayo mangyayari? Malilinis niya kaya yung mga drugs, malinis niya kaya yung mga criminal, malilinis kaya niya yun? Napakahirap dahil nga sa mahinang leader siya. Mahirap na malinis niyang lahat. Ngayon pa nga lang, hindi nagkakagulo-gulo na. Ngayon pa nga lang, may lumalabas na naman ngayon ang anomaly sa airport na naman. Di po ba? So, pasalamat talaga si PBBM na nahuli siya. Nauna si Duterte kasi nalinis niya na lahat yung inihanda na ng Pangulong Duterte yung pag-upo ng ating bagong Pangulo na si PBBM. Di po ba? Kaya ang laking pasalamat. Saka ito pa nangyayari kasi ngayon. Alam nyo, dapat magpasalamat din si Speaker Martin Romualdez kay BP Sara. Sa man nangyayari kasi hindi naman siya magiging speaker ng Kongreso kung hindi din kay Sara. Kasi ang talagang nakapagpanalo talaga kay BBM ay si Inday Sara talaga. Siya talaga nakapagpanalo dahil sa laki po ng mga followers po ng mga Duterte, nakuha po lahat ni PBBM yun. Di po ba? Kaya ang laki ng utang na loob ni BBM saka ng pinsan niya kay BP Sara. Dahil kung wala si Inday Sara, baka hindi siya makalusot. At kung tumakbo si Inday Sara, baka hindi nanalo si PBBM. Di po ba? Tapos na yun, kinaganito nila si BP Sara. Di ba? Buti na lang yung isa, hindi masyado masalita. Buti na si BP Sara, hindi masyado masalita. Trabaho lang siya. Kaya nakakalungkot yung nangyari sa ating gobyerno ngayon. Ang daming hindi satisfied sa pamumuno ni PBBM talaga. Ang daming hindi satisfied. Ako dati, naniniwala ko na sana mabago pa, malampasan pa ni PBBM yung ginawang mabuti ni Pangulong Duterte sa ating bansa. Pero hindi niya nagawa.
Hindi kaya maraming na-disappoint. So yun lang po at marami pong salamat. Sana ipagdasal po natin yung ating gobyerno at ipagdasal po natin ang ating bayan para po sa ikabubuti ng lahat. So maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.